Ayan, magandang araw sa lahat. Ito rin Pamalas TV. Ayan, di bali, pasilip ko na naman guys sa inyo ang ating inumpisahan ng pag-aalaga ng pato at native na manok. Ano? Di bali, pasok tayo dito sa ating kulungan upang ipakita sa inyo ang ating nabili na pag-uumpisa na kung ano ating alagaan. Ano? Itong ang pato at native na manok. Ayan. Kaya guys, sa pag-uumpisa pa lang, dapat talaga ay may diskarte rin tayo at siyempre mayroon rin tayong dagdag kaalaman kung paano tayo magsisimula na pag-aalaga ng ganitong klaseng hayop. Ano? At ito nga, yan pakita natin sa inyo. Di bali ay nagbili ako ng isang lalaking pato at 3 babaeng pato. Yan tayo nag-umpisa. Ano? At nagbili rin tayo ng 3 native na manok. Yan, isang lalaki at 2 babae naman ang ating binili. Yan guys ay di bali kunti lang muna ang ating gagawin sa pag-umpisa dahil nga gagamayin pa natin ang pag-aalaga sa kanila dahil ito ay pwede natin libangan lang o gawin natin ng negosyo pagdating ng araw kapag ito ay dumami. Kaya ito nga, ang binili natin ay talagang malalaki na. No? Hindi tayo nagbili ng sisiw dahil ang sisiw ay may tendency pang mamatay. Ano? Kaya ang binili natin ay malalaki na. Ito nga, ang sa ngayon ay inaasawa na ng pato. Ano? Itong mga babaeng ito. Kaya mga ilang weeks na lang o araw baka ito ay mangitlog na rin. Ang atin ngang alagang native na manok ay malalaki na rin ang ating binili. Ano? Sa ngayon nga yung isang ating inahin ay nangingitlog na. Ayan. Di bali pasilip natin sa inyo. Ito dito yung ginawa nating paitlogan ng ating alagang manok. Ayan. Di bali mayroon na siyang siyam na itlog. Ayan. Ito guys ang kagandahan. Ano? Kapag malalaki na ang ating bibilihin. Talagang mga sigurado na mangingitlog agad at dadami agad. Ano? Kaya hindi tayo bumili ng mga sisiw. At ang ginawa ko rin ito, ang binilhan ko ng pato ay yung pakawala lang sa bahay dahil kapag ganitong klaseng mga pato na alaga lang sa bahay, ito ay sanay sa mga organic na pagkain kung ano mga nakakain nila. Gaya itong sa mga damo-damo na nakikita nila sa bakuran, yan kinakain nila. Kaya ito ang pinili natin na bilhin na pato dahil kahit anong ipakain natin dito, ito ay kanilang kakainin. At ganun din ang ginawa natin sa manok, yung mga pakawala lang, talagang mga native na manok, kahit anong ilagay natin dito, talaga ay kakainin nila. Yan, ang pinapakain nga natin dito yung mga ata na galing sa palay. At yung mga galing naman sa mga kapitbahay natin, yung mga bahaw na kanin na tira-tira, ayan, hinihingi natin. At yung mga sapal ng nyug, ayan, pinaghahalo-halo natin yan para lagi silang busog at laging may laman din ang mga kainan nila dito. Yung guys, ang kagandahan kapag organic kasi ang pakain natin, talagang kapag kinatay natin to ay masarap ang kanilang karne. At di bali naglagay rin tayo ng isang rib tub dito na may tubig, nalangoyan ang ating bibi. At yung isang planggana. Di bali hindi pa natin to naayos na masyado dahil nga ay biglaan ang ating pagbili. Talagang ayosin pa natin to, yung set up ng ating kulungan para talagang organize. At ito nga, nagagawa na tayo ng itlogan nila. Ito ay may 6 na kwarto. Hindi pa natin tapos pero kunting gawa na lang dito ay ito ay matatapos din natin at nilagay natin ng bubong para nakaready na kapag nangitlog na ang ating mga alagang pato at manok. Ayan guys, di bali nagtanim din nga tayo dito sa loob ng kamuti para hindi lang lahat ng mga makakain nila dito ay puro nanggaling lang sa ating mga inilalagay dito, gaya ng mga tira-tirang pagkain na yan, para ito ay isang dagdag sustansya rin sa kanila. Yan, mahalaga din yan sa
ating alagang mga hayop, ano, yung nakakakain sila ng mga damo-damo. Ganitong talbos ng kamuti at dahon ng saging. At nagtanim rin nga tayo dito ng Madre Agua sa loob. At sa ngayon nga hindi pa sila masyadong sanay, ano. Yan, yung ibang tanim natin dito ay nagsisitubo na rin. Yan, ito guys ay mga nakaabang lang. Dahil kapag dumami na sila, isa rin to sa mga ipapakain natin sa kanila, ano, dagdag sustansya din dito. Ito ano sa kanila. Ito ay napaka ganda nito sa alaga nating mga hayop, ano, hindi lang kasi sa manok, sa pato, kundi sa baboy kapag kumain nito. Kaya iwas din sakit. Kaya ito guys ang kagandahan, kapag tayo mag-umpisa, huwag tayo basta-basta na mag-aalaga lang, ano. Siyempre pag-isipan din natin para hindi tayo nalulugi, kahit ito nga isang libangan o gawin natin na isang negosyo. Ayan, di bali ito nga ang ating alaga ay nasa tabi lang ng ating bahay. Ano? Ito ay libangan na rin natin talaga. At dahil marami rin tayong ginagawa, diyon nga nakaraan ngang araw lang, tayo ay nagpabunga ng ating tanim na pinya. At sa ngayon kapag nandito tayo, bago tayo umakyat doon sa ating bukid, napakain natin itong mga alaga nating hayop dito, ano. Ayan. Kaya ganito lang guys, ano, di bali share ko lang sa inyo at i-update ko rin kayo, ano guys, sa ating mga susunod pang mga video kung anong mangyayari dito sa ating alaga kapag ito ay dumami na o mapadami natin. At ito nga, ayusin pa natin dito yung mga, maglalagay tayo ng magandang paliguan dito ng ating pato. Mas maganda pa rin yung magandang paliguan, ano. At siyempre yung dapat yung tubig laging malinis. Ito ay pangsamantal lang nating nilagay dito, ano. Dapat laging malinis yan. At lalong yung pinapaliguan nila dahil ang pato ay gusto niyan laging naliligo. Sanay sa tubig. At yung mga manok naman, ayan, basta may pagkain lang yan dito. Ayan, kain lang na yung kain, ano. Kaya talagang mabilis. At ito nga, nang binili natin, mga ilang araw pa lang, nangitlog na yung ating alagang native na manok. Ayan. Di bali hanggang dito lang muna guys ang Ipamalas TV. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!